Ayan guys, yung ating special munggo at iti-taste test na ni Kuya Gio, yung ating munggo at ni Kuya Jepoy. Init mo kasi sa mata. Follow nyo si ate, si Kuya Gio, tsaka si Sweet Jepoy, lahat kami follow nyo. Maraming salamat sa Ayaw nyo kaya papaluin ko. For today's video, syempre magluluto na naman ng Lola Sweet nyo ng munggo at nakapaglaga na si nanay guys. Kasi pinalaga ko na sa kanya while ako ay nagkukwenta ng ating mga benta. Pinaalis kaso ko na kay nanay yung paglalaga ng munggo, so hindi ko na i-explain sa inyo dahil alam nyo na naman kung paano maglaga ng munggo. Yung gagawin natin guys ay special na munggo na gusto ko matikman nila pag ako yung gumagawa ng munggo. Kasi usually yung mga munggo dito sa atin, di ba, napakasimple lang na recipe. So gusto ko may ampalaya. Wala pa tayong makaharvest na ampalaya kaya bumili muna ako sa palengke. Hindi ako bumili, si Jepoy pala. And then, gagamit tayo ng dilis. Pasensya na kayo, talagang dami lang ako dito dahil dun sa mangga nating mga nahihinog. And hindi mawawala to guys yung gagamitin natin. Ang tawag nila dito ay waifa. Waifa. Titingnan natin kung meron nito sa yellow basket guys. Ito kahit wala kayong karne, ito lang ay pwedeng-pwede nyo na. Ayan, ganyan yung itsura niya, paste. Tapos, sasarapan luto nyo talaga dito guys. Para siyang pork broth. Pagka nilagay nyo, so hindi nyo na kailangan karne. Kaya pinabili ko lang na baboy ay 1/4 lang. Syempre gagamit din tayo ng chicharon, ng dilis, at ng bagong alamang. At kukuha rin tayo ng ating dahon ng sili dun sa ating garden. O di ba? Kinukuha na lang natin, hindi na natin binibili. Kaya sana ay makumpleto na natin yung ating mga pananim at maglakihan na sila. Hihiwa na tayo ng sibuyas, ng ating bawang, at ng ating kamatis. Nakalimutan kong banggitin sa inyo guys, mas masarap kasi ang munggo. Syempre pag nagigisa tayo with kamatis. Hindi pinakain ko talaga sa bawang guys eh. Gigigil ako eh. So kukuha muna tayo guys ng dahon natin ng sili dun sa ating farm at ng malunggay para dito sa ating munggo. Ito yung mga pambenta ng lola nyo na sili. So ang ginagawa ko, bago ko sila i-dispose, binabawasan ko yung ilalim. So para hindi naman masayang, nila sinasama natin sa luto natin. So dito tayo kukuha. Sayang lang, wala yung buting ko na saan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, para hindi masayang yung pinagtanggalan natin ng dahon sa ilalim, ginagawa natin dyan, pang ulam. So hindi ko ito binabawasan dahil para gusto ko mabawasan yung natin guys. Binabawasan ko ito para tumaba yung kasi pag nagagawa sila guys ng nutrients ay hindi magiging maganda ang result ng harvest nyo. Konti lang. Pero once na nagbabawas kayo ng sanga, yan po ay mas lalago. Tsaka ng mga dahon sa ilalim para hindi kayo puntahan ng insekto. Yes. Lagi ko ito sinasabi guys, malinis dapat ang ilalim nila para hindi kayo bahayin ng insekto. Mga old leaves nila sa ilalim at mga sanga tatastasin nyo para gumanda ang inyong pananim at maging malusog. At yung bunga nila guys maging hitik. Huwag kayong manghinayang na magtanggal ng mga dahon at ng sanga. Kasi as long na binabawasan nyo yan ng sanga, yan ay mas magiging madami ang bunga at mas malulusog sila. So tatastasin natin yung mga unang sanga na nasa ilalim nila. Ayan, pati yung mga old leaves nila sa ilalim. So para hindi naman masayang, gawin nyo na lang pang luto. So pag malinis na ganyan guys, yung kanilang ilalim, yan nakita nyo linis, diba? Hindi kayo pupuntahan ng insekto kasi makikita nyo kagad sila. Lagi kayong may ipa-priority kung gusto nyo ma-achieve yung masarap na bunga at madami. Pero yung pag madami, diba, mga fruits yun, pwede kayong mag-less ng bulaklak ng sanga. Kasi para mas masarap yung maging fruits na inaasahan nyo. Pag hindi kayo nagbawas guys, maraming bunga pero hindi ganun kasarap. Tingnan nyo guys, napakalinis silang tingnan, diba? At dadami na yung bulaklak niyan pag wala na silang mga kaagaw dito sa baba. So, ito yung mga nakuha natin. Hindi siya masasayang. Magagamit natin siya sa paggawa ng mga soup at ulam. Ito guys, yung ating malunggay. Kukuha tayo at papuputol na natin ito kay Kuya Jepoy kasi hindi na natin sila maabot. And then, dito tayo guys magtatanim ng ating mga papaya sa gilid na yan. So, ganito yung itsura ng likuran natin, no? Ang taas. So, ayan. Puno talaga namin ng malunggay ito guys. Hindi ko ito ninanakaw. Okay. Ayan. Diba? Libre tayo malunggay. Natin naman sila. Ang tataas na nila. Paano natin sila maaabot?
Ayan guys, yung mga gagamitin natin sa ating paggawa ng munggo. Siyempre, kumpleto tayo at maging special yung gusto ng lasa ng lola nyo. Guys, magigisa na tayo. Siyempre, kailangan natin ng mantika pero kailangan muna natin madry itong ating kawali. At so, maglalagay lang tayo ng mantika guys. Siyempre, habang hindi pa mainit, ilalagay na natin. Pati yung kamatis natin guys, ilalagay na natin. Ang bango-bango ng ating niluluto. Tapos, ilalagay kasi natin itong garlic paste sa huli na guys kasi ano lang siya, paste lang siya, mas madali siyang masira. Ayan guys, sasama na natin yung ating talong na ipiprito. Hindi ko na naman nabanggit sa inyo. Ayan. Para napiprito na natin yung ating talong. Ilalagay na natin yung ating baboy. Igigisa natin siya kasama ng ating mga gulay. Tapos saka tayo maglalagay ng garlic paste. And then maglalagay tayo ng salt and pepper. Para lumalasa-lasa na sila. Makita nyo guys, konting mantika lang nilagay natin kasi maglalagay tayo ng chicharon mamaya. So yung chicharon ang magpapalabas ng mantika. And then guys, magsasama na tayo ng bagong alamang. Para lumalasa ng bagong alamang natin mismo dun sa ating baboy. Bubusin natin yung ating munggo guys. At mag-add tayo ng marami pang tubig. So guys, maglalangoy tayo. Ibubusin natin. Ayan, gusto ko madaming sabaw. Ganyan lang magluluto. You know why? Maglalagay kasi tayo dyan guys ng mga gulay. Gulay niya, yun yung nagpapadami sa kanya. Then, maglalagay tayo guys ng diles. Yes po, masarap ang munggo kapag may diles. Tapos dadagdagan natin yung ating salt and pepper. And syempre yung ating wafer na pinapakaabangan nyo kung kailan natin siya ilalagay. So ayan guys, ganyan lang siya. Ewan ko ba't nakalabas na naman to, dapat to ay nasa ref. Maglalagay lang tayo ng patis. Sulat sa kanya sa mga nagtatanong ano ginamit kong patis, Marca Piña patis. Pinakamasarap, fish flavor. Kasi fish flavor lang pala siya. Hindi siya talaga purong patis. Saliin lang natin. Actually, may technique sa pagluluto ng munggo guys. Kapag gusto nyo dumami yung inyong munggo, kahit na konti lang yung inyong stock ng munggo, gagawin nyo, ibababad nyo lang siya ng Nag-a-add ako ng bagong alamang guys kasi usually yung mga bagong alamang na ginisa na meron yan suka. At alam nyo ba na kapag ito yung nilalagay nyo ay magtatagal ang munggo nyo. Alam naman natin na guys kapag munggo yung niluto natin ay napakadali talaga nilang mapanis kasi nga dahil munggo nga yan. Madali talaga Saka natin yan nilalagay yung ating chicharon guys. Plus yung mga sibuyas, kamatis na nilalagay natin. Pero dahil may suka yung nilagay natin alamang ay hindi po bumaho at umabot nga ng 2 araw nang walang lagayan sa ref. Yes po, naula pa po namin yan ng 2 days. So sa mga magtatanong kung ano yung mga sukat-sukat, actually hindi talaga ako nagsusukat sa mga luto. Habang niluluto ko yan, doon ko palang tinitikman kung ano yung kulang nila sa panlasa. Katulad nito, nakukulangan ako sa bawang, so nagdagdag ako ng ating garlic paste. Tapos nakukulangan ako sa alat and pepper paste. Nag-add po tayo ng ating salt and pepper. Tapos kung nakikita nyo, meron ako pinatak na parang Ajinomoto. Yun po yung Ajisho natin, nadala natin sa Japan. Salt and Ajinomoto lang po yun. Actually, naglalagay pa ako guys ng pipino dahil maliliit pa yung pipino noong time na nagluto tayo nito, kaya hindi natin siya nalagyan. I-try nyo guys, the best, kasi ang sarap po ng may pipino. Guys, luto na yung ating munggo. Napalambot na natin yung ating chicharon. Ayan. Makita nyo, ang dami ng chicharon na nilagay natin, di ba? Dumami yung ating lumalangoy na munggo. Saka natin nilalagay itong ating sili and dahon ng sili. Maglalagay din tayo dito guys ng malunggay. Dapat pagkapatay ng apoy, doon palang ilalagay yung gulay para hindi siya malamog na malamog. Oh, di ba? Look! Ang ganda ng kulay ng ating mga gulay. So, ayan guys, ilalagay na natin yung ating mga malunggay habang mainit pa yung ating sabaw. So, hindi na nakasindi yung apoy natin nito guys. Kasi para healthy talaga yung kinakain nila, fresh pa. So, ayan na guys, special na special yung ating munggo. Napakasarap niyan. Tingnan nyo naman. Lumulutang yung mga laman natin. Masarap to guys kapag may pipino, promise. Try nyo yun. Wala tayong pipino eh. Kahit papaya guys, pwede nyo ilagay. Magsasandok na tayo. Lalagay na tayo sa tasa para magti-taste test si Pasabay na. Kuya Jepoy at Kuya Glenn. Lalangoy kayo dito. So syempre guys, hindi mawawala yung pritong isda natin. Meron tayong pritong isda. Okay na to. Ay naku naman yung hawak mo naman. Ano ba? Papakita ko nga sa video. Okay. Para kasi sinakal mo yung isda. Yan, ang dami. Mano.
Commercial. Ayan guys, yung ating special munggo at iti-taste test na ni Kuya Gio, yung ating munggo at ni Kuya Jepoy. Guys, yung mga unboxing ko, pangalawang unboxing, ayan. Puro sa gardening lang yan, tsaka dito gamit sa bahay. Hello guys, nagluto nga pala si ate ng munggo. Ayan. Andyan na. Tikman namin ngayon ni Kuya Gio. Sa akin, sinigang. Kasi pinalalangoy ko talaga sa sabaw. Kasi yung Mas masarap daw kasi pag may sabaw. Oo, mas healthy kasi yun. Mako muna itong talong, isa sa mga favorite ko to eh. Kasabaw muna titikman natin. Na dito sa munggo, bibipino. Masarap siya pag bibipino. Sarap! Sarap mo naman! Totoo, Makikis Di ba masarap? Promise. di ba? Sakto yung pait niya. Dahil siguro dito sa Ampalaya. Tsaka yung dahon ng Pinagtatagal nga lasa niya yung pait. Ayoko nang hindi mapait. Sakto siya, balance na balance. Hindi siya yung typical na munggo na bibili nyo, di ba? Pati yung Ampalaya, sarap. Tumatas na nga yung Ampalaya. Hindi mo malalasahan na mapait yun eh. Yung Ampalaya. Walang pait yung Ampalaya. Lumasa na siya sa sabaw. Saka puno ng kulay, healthy. Barang sarap. Malasa yung sabaw. Tagal ko na ito sinasabi eh. Na. Nalutuin. Kaya nga bumili kong munggo eh. Kaya lang, wala talagang tayo magluto. Sarap nga, sobra. Tuloy na yung munggo. Oo nga. Siyempre, di mawala ang isda. Hawakan ko ba? Ang isda namin, galonggong. Dali na. Sarap mo, buong buo yung lasa. Diba? Unique yung lasa niya sa iba. Mas masarap pa ito kung may ano na pa, may pipino. Guys, ang sarap ng ano natin. Look, ang dami niyang laman talaga. Kasi alam niyo kung bakit. Mas gusto ko yung puro gulay, puro sangkap, tapos maraming sabaw. Para kumakatas talaga yung mga vitamina na nilagay natin. At hindi siya tinipid sa lasa. Sobrang sarap niya guys. Pwede na akong magtayo ng ano, karinderya. Ang gym. Sarap. Tapos tabi niya gym. Masarap yung pagkain tapos may Lahat ng kakain sa restaurant katataba. At yung hangin sa gym dapat galing sa ano? Sa Grabe, rinderya. isang araw lang hindi kumain. Parang ang payat ko na. habang bubuhat pa. No? Mm. Nakamoy mo. Ang sarap, mapapahigop kayo sa sabaw. Sobrang sarap. Hindi kayo nasarapan chip. Sasandok pa akong kanin. Kala ko diet ako, hindi pala. Taob. Sila lang susunod ko itataob. Init. Tigay mong goko. Kumakain lang tayo para ako nagbibig. Yun, pawis na pawis. Kaya nga. Pati ikaw. Ngayon, tumatagaktak kami ng pawis na ito. Grabe. Init mo kasi. Init sa mata. Init na lalo. Bagong kulo pala to. Mainit pa rin. Ganda yung kaldero na yun. Akala ko Tagal na parang wala kanina lang din. Hindi ko ito inalatan kasi ayoko na maalat. Tap nga mo. Bawat Parang higop mo, naihi- punong-puno ng ano eh. Ingredients eh. Parang nahihigot yung sabaw. Diyan makikita ko masarap. Pinawisan. Ay, may dilis. May dilis to ma. Yung guys, tapos na ako kumain, ubos ko na yung akin. Marami akong kinuwang kanin dahil masarap yung luto ni ate. Ayan, ubos ko yung akin. Si Kuya Gio, nakadalawang tasa siya. Ay, Hindi masyado mo. hindi, manghang siya pag walang Hapon kamumay din, eh. kinain ko Sa Philippines, sa Japan ko tanim, hindi mo makakain. Pero ang anghang. Yung Korean chili. Ay! Bigla nagkaroon ng energy. Ay! Okay guys, yung rate namin ni Jeffoy Grabe yung pawis si Kuya Gio. sa manggo. Kaya nga, init mo kasi sa mata eh. Sabi siya, mainit yun. Ang gusto kong bigyan ng 10 eh. Ngayon lang to sa lahat. Dabi naman. Yeah, Explain mo, exemption na to ma. Ibigyan ko to ng 10. Kasi hindi siya ma-improve, nandun na lahat eh. Ang labi naman. Healthy, masarap. Tapos yung sabaw pa lang niya talaga ulam eh. Paano ko ba explain to? Lasang-lasa mo eh. Sa sabaw pa lang, lasang-lasa mo na lahat eh. Nandun na yung ampalaya. Noong una kasi, di ko malasahan kasi nasa ibabaw. Yung kinuha ko. Tinikman ko lang siya, di ko Mantika na na mga una. Di ko kumbaga, di ko siya nahalo. Sarap, sobra. 10 out of 10 ako. Ayan, una-una kayo nag-rate ng 10 out of 10. Kahit anong pagkain, lagi Kahit akong anong 9. mga pagkain. Para sa akin, wala na improvement. As is, perfect na siya. Dabi naman.
Sa akin, hindi ako ganun kagaling mag-rate kasi para sa akin masarap kasi maluto ni ate. Kaya, alam nyo na, 10 pa rin ako. Ate, pag-luto. Follow nyo si ate, si Kuya Gio, tsaka si Sweet Jepoy, lahat kami follow nyo. Maraming salamat sa Ayaw nyo, kaya papaluin ko. Thank you, bye-bye.